190,000 pesos kada araw. Ganyan daw kalaki ang nakukupit ng ilang opisyal mula sa ayuda ng mga benepisyaryo ng DSWD at DOLE sa Davao del Norte. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Government program. So, salamat sa inyong... Biktima ng ayuda scam si Myla. Ikinwento niya sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kung paano siyang kinupitan ng mga mismong tauhan umano ng munisipyo ng bayan ng Carmen sa Davao del Norte. Benepisyaryo ng DSW Educational Financial Assistance si Myla. 10,000 piso ang ayudang dapat niyang maiuwi. Pero kinupitan daw ito at 1,000 na lang ang napasa kanya. Pinapunta kami dun sa isang kwarto. Akala namin pag nakuha na namin yung pera, pwede na kami makalabas. Hindi. Pinapunta po kami dun sa isang kwarto kung saan may tao po dun na kukolektahin yung pera. Wala raw nagawa si Myla at ang iba pang benepisyaryo. Ikaw lang ang kinuna ng 9,000, Myla? Lang po ako, madami po kami. Hindi niya nakilala kung sino yung lalaki kumuna ng 9,000. Hindi po. Kasi bakit po sila makakapasok dun kung hindi po sila staff? Ang pagnanakaw sa ayuda, kinumpirma ng mga mismong namimigay at nagkakaltas sa perang hindi naman kanila. Tumestigo sila sa Senado at umamin sa scam. Kada araw, umaabot sa 190,000 pesos ang kinakaltas nila sa pera ng mga benepisyaryo ng DSWD at DOLE. Pagbubulgar ng mga testigo, staff umano ni Davao del Norte Vice Governor Oyo Uy ang nag-utos sa kanilang mangupit. May mga pagkakataong namimeke pangaraw sila ng ID para i-claim ang mga ayudang hindi pa nakukuha. Ang bagong scheme ni Ma'am, photos din po yun daw ni Sir Oyo, galing po kay Ma'am Fair. Sabi ni Ma'am Fair sa amin na kami na po yung mag-claim. May mga ID ako na yung isang mukha ako pero iba-ibang pangalan po. 2021 pa raw nila ginagawa ang ayuda scam. Pinabulaan na naman yan ni Vice Governor Uy. He is not part of my staff. I don't know him. I forgot already his name. So I will just take note and I will make a separate investigation. But as to the allegations with regards to the when was that? 2020-21. Again, I reiterate, I'm not yet a public official at the time. Dumistansya rin ng DSWD at giniit na wala silang tauang kasama sa pagbibigay ng Educational Financial Assistance. Mga LGU raw ang inatasang mamigay ng ayuda. Pero para sa ilang senador, dapat hindi pa rin hinayang LGU ang mamahala at dahil nauuwi ito sa pamumulitika. Tingin naman ni Senator Coco Pimentel, baka mas malalim pa ito sa politika, lalo't programa na ng gobyerno ang ginagamit pang scam. Beyond Davao del Norte politics. Hindi na para sa akin, hindi ito about Davao del Norte politics. Kailangan malaman na natin yung sindikatong operating behind this. Iimbitehan sa susunod na pagdinig ang ilang pang opisyal ng munisipyo na may alim din daw sa ayuda scam.